Magandang araw sa inyo mga ka-auto. So sa video ito, ibabahagi ko naman sa inyo itong ating gagawin dito sa ating sasakyan, Toyota Light A. So ang gagawin natin dito, susubukan nating ayusin yung kanyang fuel gauge. Yan, kasi kahit naka-on na yung makina at nakasusi, dapat may reading yan. So ngayon wala siyang reading. So chinik na natin yung linya, okay naman yung linya. So ang gagawin natin ngayon, bababaan natin yung kanyang tangke. So ito yung kanyang crudo, yan. Ganyan siya kadami. Dami na siyang laman. Pero yan, tumutulo pa dun sa ating ilalim. Sayang. Dami niyang laman. Pero walang reading dun sa ating gauge. So ngayon, yan ang ating subukang ayusin. So ito, natanggal ko na yung kanyang laman. Atin lang ngayong ibababa yung kanyang tangke. So, isa pa nga palang dahilan kaya natin ito ibababa kasi nagkakarga tayo ng gas kahapon, umaapaw na daw. So tingin ko barado siguro yung kanyang, nandito yung kanyang breather hose. Kaya pagka nilalagyan ng gas, nire-refill, bumabalik yung pressure. O baka dahil puno na yung ating gas tank, baka nga ang dami niyang laman niya. Ayan. So ngayon talaga ibababa na natin ito ngayon. Kailangan na. So yung ating bababa dito, tatanggalin lang naman natin itong naka-clamp na yan. Yung humahawak dyan at saka dun sa kabila. So ito, tamatagas na nga dito. Hindi ko alam kung puno na nga ito o talaga may leak. Ayan na, sayang gas. Tatanggalin natin itong mga hose. Ayan. Yun lang naman. Medyo masikip lang. So, ginawa ko, nilagyan ko ng kalang para tumastas lang ng konti. Ayan. So, update ko lang kayo. Ayan mga ka-auto, naibaba na natin. Hanggang napakadumi niya. Tsaka pinahirapan tayo. So, lalagyan natin ito mamaya ng gasket para walang leak. Sobrang dumi yan. Gawin nyo, 9 years na to sa akin yan. 2016 ko nabili. Hindi ko pa naibaba ang tangke. Mas nauna pa natin ibaba ang tangke ng ating kotse. So ito yung ating floater. So kailangan talagang nakalabas. Hindi kayang dukutin doon kasi hindi natin matatanggal yung tornilyo nito. Tsaka yung pabali niya. So sana dito lang yung problema. Yan yung contact niya. Napakadumi. So sana ito lang yung dahilan kung bakit nawala ng supply. So ito yung kanyang connection. Ito yan. Maglalagay tayo ng wire. Testing natin. Ganito ang pagtitesting niya kung okay yung ating linya. Yan mga ka-auto, pinagdikit natin yung wire. Testing na natin dun sa gauge natin. Iwan natin yung susi. So dapat yung ating gauge, yan, pumapalo siya, tumataas. So ibig sabihin niya, okay yung ating linya. Talagang may problema ay yung signal dun sa ating floater. Yun yung problema niya. So sana ma-repair ko pa to. Update ko na lang kayo. Lilinisin ko muna to. Napakadumi yan. So hindi natin pwedeng kasi may laman pa. Ang dami. Puno na yung ating galon. Hindi ko lang kung ilang litro ang laman nito. May 25 liters siguro yan. Ang tirang kurudo. Hindi na naisali. Punong-puno na. Tapos may laman pa siya. Baka nga puno ito. Kaya nag-overflow. Kasi dati ito talaga nung ayos pa yung gauge niya. Pagka malapit na sa pool, nag-overflow to. Dito nalabas. Yan. Lalagyan natin to ng gasket mamaya. Petagray. Lilinisin din muna natin. Kita nyo naman yung lupang yan, oh. Pwede nang pagtam na ng siguradong bubunga na itatanim dito. Sobrang kapal yan, oh. So linisin ko muna to. Ngayon nilinis na natin itong terminal na to. Tinesting natin. Ayaw talagang mag-reading kasi baka naman okay na at malinis natin para hindi na natin baklasin. Pero hindi talaga mag-reading. Baka kasi dahil walang laman gas to, pero may laman pa to. Kasi pagka napababa yan, tatapon.
So dapat gagalaw kahit konti, wala talaga. So kaya ito minabuti ko, buksan na lang natin. Ito may 5 tornilyo lang naman dito ang kakalasin natin. Yan. Lagyan ko ng marka ito. Mukhang original pa to. Para dun sa original position niya, kaya nilagyan natin ng marka. So ito na yung floater natin. Nako. Kaya siguro walang reading. Kalawangin na eh. Yan. Subukan nating linisin yung nasa loob niyan. Ayan mga ka-auto, talaga hindi ito nagana. So kinalas natin, may lock lang to dito. Ayan. Tinanggal lang natin. Yan. Yan yung pinaka-contact niya. So pag nagalaw yung ating floater, ayan. Tapos baba na contact siya doon. Testing ko ngayon, malilinis natin kung ayos pa. Pag hindi, talagang papalitan na. Ito mga ka-auto yung ating gauge. So binuksan natin, kung makikita nyo, tinesting ko siya, talagang wala siyang connection. Kahit na nalinis ko, wala pa rin. Kala ko bibili na ako ng bago. So may nakita akong putol na wire. So ang ginawa ko, tinesting ko ihinang, pagdikitin, ayan. So ngayon pinagdikit ko. So okay na. So testing natin. Pakita ko sa inyo. So ito yung ating connection, lalagay natin. Kala ko bibili pa akong bago. Ito na-repair ko. Yan. Ngayon, pagka nakaganyan, naka-low yan. Naka-low yan. Yan, naka-low siya. So yun yung gauge natin. Ayan. So on natin yung susi. Ayan. Bababa siya. Kasi naka-low. Ayan. Naka-low to. Bababa yung ating gauge. So na-testing ko na to. May contact na siya. Ayun. Hindi lang makita. Ang layo natin. Zoom ko na lang. Ayan. Bababa. So ngayon ang gagawin ko, nalagay ko sa kalahati. Lagyan natin sa kalahati yung gauge. Ayan, kalahati. Hindi natin dapat magkalahati din doon. Tandaan lang siyang umaangat. Umaangat siya mga ka-auto. Pakangali lang. Nakit ng buewan ko dito. Yun. So testingin natin siya na naka-pull naman. Ayan, naka-pull. Ganyan siya pagka-pull. Tingnan natin kung pupull doon. Ayan, so tumataas na. Kita nyo? Ayun. So, ayan. Ayos na yung ating floater na repair natin. Kala ko bibili pa ako. So, ayan. So, ngayon, lagay natin sa half. Ayan, naka-half lang siya. Tingnan natin kung mag-half. Kasi naayos nga natin tapos hindi naman accurate. Wala din. So, ayan, nababa na. Baba na sa pool. Ayan. Lapit na siya mag-half. So ayos na to mga ka-auto. So ang gagawin ko na lang dito, ating kakabit na lang doon. Hindi ko na masyadong lilinisin kasi magdudumi rin naman yan. Mahalaga ito na ayos natin. Gawin ko lang muna ito.